nagbabalik dito sa Serbisyo All Access. Ito pa rin si Gani Oro. At ako naman po si Amelin Veloso. Ayan. At dito sa second half ng ating pag-uusapan ngayon, kanina marami na nag-text kung kailan daw natin pag-uusapan ang adultery at concubinage. 11:08 na po ng umaga sa buong kapuluan dito sa News, TV, TV9. Kasi kailangan parang TV na radyo pa, energy. di ba? TV na radyo pa. TV na, Oo. radyo pa. Nakahook pa rin po sa atin ng mga provincial stations ng RTN nationwide. Yes, at sa mga nag-text kanina pa, ngayon na po natin pag-uusapan ang yun nga adultery at concubinage. Kasi ang pag-aasawa po ay sagrado para sa mga Kristiyano. Ang babae at lalaking nagmamahalan, tulad ng mga nakikita natin sa video, Yeah. ay nagpapakasal sa simbahan kung saan nangangako ang mga ito na magiging tapat sa isa't isa. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Opo, Ayun mo. Father. Gayunman, maraming pagsubok ang kinakaharap ng mag-aasawa at kabilang na po ang pagkakaroon ng ibang kinakasama o ng isa o magkabilang partido. Ano nga ba ang legal na hakbang sa usaping ito? At pinapakilala na po namin ngayon ay kalawang panauhin ho natin. Hindi ho siya second guest. Second Hindi guest, second guest. husband o second wife. Hindi. Siyempre, eksperto po. Pangalawang guest sa natin. batas natin tungkol dyan. Walang iba kundi si Attorney Mark Christopher Tolentino, isang eksperto sa family law. Thank you po. Hello po, hello. Hello po, Sir Gani and Ma'am. Amelin Yes. lang, ma'am. Oo. May napansin ka ba ngayon sa Oo nga, studio napapansin natin? ko, napaka-formal yung dalawa. Hindi yan. Napansin ko, dalawa na ang naka-coat gwapo and ngayon. tie. Ooh, talaga si Gani. Sige Batang-bata. na nga, sige Ilan na taon na kayo, nga. Attorney? I'm 33. 33. 33 years Okay. old. Tingnan nga natin. Itong 33 years old, maraming alam sa batas Ay, sa oo. mag-asawa. Tignan natin. Unang Marami mga tanong, questions. Attorney. Ano ang pinagkaiba ng adultery sa concubinage? Yung adultery, actually, that is when committed by a married woman na nakipagtalik siya sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Okay. Tapos, yung lalaki naman, alam niya na yung babae may asawa. Ay, So, yun. So, it means the essence of adultery is sexual intercourse. Ulitin natin yun, ha? Yung babae, pag nagkaroon ng ibang relasyon at nakipagtalik, sabi mo, Yes. pwede siyang idemanda ng concubinage. Adultery. Adultery. Adultery, okay, adultery. Tapos, yung kabit lalaking niya, kaano niya, ang Alam- tawag doon, paramour. 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 So, dalawa silang dinidemanda? Kailangan dalawa. Hindi po pwedeng idemanda yung babae lang. Hindi po pwede yun. Kailangan Oo, dalawa. ano naman ang partner So, ang niya? kaso Yes. is concubinage Adultery. Adultery. sa lalaki nga. Sa lalaki, dali iba. po. Adultery. Sa babae. Kasi when I say adultery, the Adultery. essence of the crime is sexual intercourse. So, Okay. pang-babae lang Pang-babae pala yun. adultery. Pang-babae lang yun. Wag- Actually, ang lalaki, pwedeng maging liable ng adultery. For example, may asawa siya, tapos yung kabit niya may asawa din. I So it see. means, then alam niya na yung kabit niya may asawa. I see. Okay. Yes. So, So, adultery and paramour. Okay. yes, yun ang adultery. Para more sa lalaki. So, Yung kailangan lalaki dalawa. nakipagbuo Dalawa doon sila. sa Okay, babae, while may dito ano. naman sa adultery sa lalaki. Hindi, concubinage ang tawag. Concubinage naman. Ang adultery para sa babae. Yes. Nabaliktad na Ay, naman. Okay. Pero say Concubinage sa lalaki. Yung concubinage, iba naman yun. It is committed by a married man Okay. na dinadala niya yung kabit niya sa conjugal dwelling. Sa paano bahay kung nila sa labas lang mag-asawa? sila nagkikita? Labas sa motel? Actually, Oo. wala. Oh? Okay, so there are three Ay, actually, circumstances. parang natuwa ka. Okay. Hindi, nagulat ako kasi di ba? Actually, Kaiba kasi ang batas para sa babae. Iba. Iba naman sa lalaki. Iba sa lalaki. Actually, see, there I are see. circumstances in order that a man can be liable for concubinage. Okay. Okay. Yung una, dinadala niya yung kabit niya sa conjugal dwelling nila. Alright. Sa Yung bahay una. nila mag-asawa. Yes. Dinala niya si mistress. Pangalawa, Doon siya madidemanda ng Concubinage. concubinage. I see. Pero Kaila- kung sila ay may relasyon sa labas, nakita sa labas, nag-date sa labas, hindi siya madidemanda ng concubinage. wala yon. Or, for example, may maid. Oo. Tapos nagligawan sila sa bahay. Maid nila. Maid nila, hindi concubinage yan. Kasi ang sabi ng batas, dinadala mo ang kabit mo sa bahay niyo. Mukhang marami nandun magre-react siya sa na mga... bahay na. It means, kabit niya bago niya dinala. I see. Oh. Kung naging kabit niya doon sa bahay, Hindi siya concubinage. yun. Oh my goodness. Yes, yun ang first Alright, circumstance. Okay, first pa lang Oh, yan. yan. Ano yung pangalawa? Pangalawa, The two others. cohabitation. They are living together as husband and wife in another place. Basta magkasama sila. As husband and wife. So, It means, kung for example, yung lalaki,
once a week lang pumupunta. Hindi siya as Bumisita. husband and wife. Hindi siya concubinage. Kailangan everyday siya na andoon. Kailangan living together as husband and wife. Attorney, I ba't ganun ang see. batas natin? Ako, hindi ako, Okay, I have- lalaki ako ha. Yes, Kaya yes. nga, Para ang tingin ko kinu-question lang, talaga parang yan. hindi fair yata para sa Hindi mga talaga. kababaihan. Hindi. I will Hindi. explain to Actually, you hindi. Okay. bakit hindi fair ang batas. Okay, mamaya, pero attorney, pangalawa mamaya. pa lang yun. Mamaya, may mamaya. dalawa, may May pangatlo tanong muna pa. si Amelin dito. Hindi, Bago pero dyan. tapusin natin yung tatlo daw yung Yes, chat tatlo. ng magiging Bakit? concubinage. Yung pangatlo, Oo. sexual intercourse in a scandalous manner. Si scandalous pa. Saan to? Sa lalaki, ha? Sa Sa lalaki. lalaki. Sa lalaki. When you say sexual intercourse in a scandalous manner, hindi siya exhibition. Ang tawag doon, nagsasama sila, tapos alam ng mga kapitbahay nila na may asawa yung lalaki. It means it create public ridicule. I Okay? see. So yun, ang kaso, ang concubinage ang kaso doon. Kailangan Ayan, pang ayun. maraming may nakakaalam at So, nagiging tatlo lang ang circumstances in order that a married man can be liable for concubinage. Unlike sa babae na married woman, mere sexual intercourse is a crime. Adultery While na. sa lalaki, sexual intercourse with a woman, not his wife, is not concubinage. So, attorney, yan ang grounds. Ano? Yes, po. Grounds. O, itanong Okay. mo na yung next ito question naman, mo ngayon. sino naman ang Yan. pwedeng maghain ng kaso sa mga krimeng ito? Because this is a criminal act, right? Yes, this is a criminal Oo. act. Oo. But this is a criminal act, but a private crime. This is not a public crime. When we say private crime, only the offended party can file. Hindi pwede ang kapitbahay. Hindi pa pwede Hindi yun. pwede ang nanay So, o ito, tatay people ng versus the babae, people- ng magulang. Hindi pwede? Hindi pa pwede yan. Yung mga anak hindi rin pwede. Hindi pa pwede Dapat yung tao na I see. For example, unfaithful Involved. wife ang magdemanda yung husband. Yung husband. Unfaithful husband ang magdemanda yung Si wife. Yun lang. Okay. Hindi pwede ang biyanan, hindi pwede ang kapatid. Because this is a private crime. You see, private crime, only the offended party can file a case. About ebidensya. Usually ginagawa yan. At ang lalaki, kailangan daw na makita mo, nakapatong o whatsoever, Not- may mahuli mo sa akto. Not necessarily. Kasi ang sabi, Even if makita huli Kas- sa akto, kung kayo lang may alam, hindi siya... actually po, sabi ng batas, Mahirap naman kunan ng ebidensya yun pagka, Hindi, o, hindi. diba? Ang sabi ng batas, circumstantial evidence is enough na. Halimbawa. It means, for example, Halimbawa. Okay. nakita mo yung asawa mo nandun sa motel. Hindi naman sila nag-pray ng rosary doon. So it means, they Baka can be... nag-meeting. Alam malay mo, meron sila. May tinataguan. Oo, yun. Baka nag-internet cafe. Tapos- Kasi mataas ang wifi doon. In fact, may... Or free ang wifi at masarap in fact- daw ang pansit. O, kaya In fact, there's a actual case na yung babae with the pastor, di ba? May kaso doon. Di Ano ba? yan, both parehong partido. Lalaki ka, nakita mo yung wife mo nasa motel, may kasama ibang lalaki. Adultery yun. Adultery. O sa kabilang partido naman, yung babae, nakita niya Nakita yung niya si husband niya, mister. kasama Hinuli- naman ng sinunod niya doon sa kasama naman motel. ng secretary. Ano yon? Walang krimen yun. Walang krimen. Walang krimen Kasi yun? tatlo lang ang Oo. circumstance Yun ang yung sinasabi. nabanggit mo. But we are talking here of adultery and And concubinage. concubinage. But may bagong batas tayo ngayon. Okay. Kasi yung adultery and concubinage, 1930s pa yan. I see. Okay? May bagong batas tayo ngayon. Ang tawag doon, RA 9262. Violence against women and Yes. children. Kasi ang bagong batas ngayon, sa mere psychological abuse, is already a crime. It means kung pinaiyak mo yung asawa mo, yung Oo. girlfriend mo, this is already a criminal liability. I see. Ang tawag doon, psychological abuse. So, kapag nakita mo yung asawa mo dun sa motel at may ibang babae, under na lang siya sa RA 9262. Mas maganda. Ay. Kasi kung concubinage i-file mo, madidismiss ang kaso. Okay. Then ang concubinage, mababa ang penalty. Hanggang 4 years lang ang kulong doon. In fact, when say RA 9262, hanggang 12 years ang kulong. So mas mataas. Attorney, umuusok na itong Facebook ko rito, Twitter ko, ang daming gusto magtanong. Sa mga kabubukas lang po ng kanilang TV at radio, kayo po ay nanonood dito sa Serbisyo All Access at napapakinggan din po ito sa provincial stations ng RPN. Kasama po natin si Attorney Mark Christopher Tolentino, family law expert. Ano ho? Pwede na kayong magpadala ng katanungan ninyo. Pwede na ho kayong mag-send ng inyong mga Pwede din messages sa kayong Facebook. tumawag kung gusto niyo magtanong Ayan, kay okay. attorney. Ito ang tanong, attorney. Meron bang prescriptive period para sa gustong magsampa ng kasong adultery? Paano kung naghiwalay na at nakapag-asawa na muli ang partidong sangkot dito? Okay. May time ba yun? May time. After 5 years o hindi ka na pwede magdemanda? May time. Sabi ng batas, 10 years. 10 years 10 from the years. discovery. 10 years. Eh, Matagal-tagal din. Matagal-tagal. 10 years. Kung after 9 years mo siya na-discover mo ngayon, nakita mo, may ebidensya ka. Oh, yes, tama. Kailan ba ng testigo?
Actually, 10 years from the discovery of the offended party. Okay. So, within 10 years, pwede ka mag-file. Pwede kang magsampa. Magsampa. But may tinatawag tayong exemption sa batas na ito. Kasi may tinatawag tayong consent or pardon. Paano yun? Kasi kung pinatawad mo yung asawa mo, hindi ka na pwede mag-file. Paano mo naman masabing pinatawad? napatawad mo na? Assuming pumunta sila sa barangay, okay, nag-usap sila na wala nang pakialaman sa isa't isa. So that you cannot file a case anymore. Or umuwi na sa bahay mo at nagsama uli kayo? Actually, dalawang klase ang exception sa batas na ito. May tinatawag na consent, may tinatawag na pardon. Iba yung consent, iba yung pardon. Kasi when say consent, pinapayagan mo siya sa future adulterous act. Yun ang consent. Parang, Ang pardon, pinatawad mo siya sa past adulterous acts. okay. So yun yun. So kailangan iba yung pardon, iba yung consent. Kasi for example, pinapayagan mo siya na sa prior adulterous act niya, o sa future adulterous act niya, pwede ka pa mag-file ng complaint sa past acts niya. I see. Ayun. So Ano yun? kailangan dalawa ang for example, magkasundo yung dalawa, kailangan may pardon, may consent. Hindi pwedeng consent lang I or see. pardon lang. I see, I Ayun. see. Yung kasama doon sa tanong natin kanina. Kung naghiwalay na sila, Kung Naghiwalay. na at may Pwede pinakisamahan na rin yung isa. Nagkaroon na ng ibang relasyon pareho. Pwede ka ba magdemanda? Pwede. Kasi ang moral lesson dito, bago ka makikipagrelasyon, kailangan mag-file muna ng annulment. And kailangan, kasi there's a presumption of validity of marriage. Eh, yung complainant, mayroon na rin pinakisamahan. Pwede pa rin siya? Kahit na yung dalawa ang may iba, kanya-kanya pwede na. magdemandahan sila. Ah. Of course, pag may iba na yung isa may iba na rin, pwede mabawasan ang penalty. Dahil? Mabawasan kasi yung isa, may ginagawa ding krimen. Oo, So yeah, in yeah, that case, may adultery pa rin, may concubinage pa rin, ba't mabawasan? Eh, kung pareho sila magdemandahan. Walang problema yan. But Oo, unfortunately, pag ang babae kasi, ang essence of the crime of adultery is sexual intercourse lang. So, mas mabilis i-prove. Yung sa Unlike sa babae. lalaki kasi, yung tatlong circumstance. kailangan ano yung mas Any of the any three. of the three. Alright. Bakit daw unfair yung dalawa? Kasi sabi ng batas, iba daw ang lalaki sa babae. Kasi, ang babae daw, motherhood is a matter of fact. You cannot deny na what is inside your womb is your child. But ang father is only based on faith to your wife. Di ba? Faith lang na ikaw yung tatay ng dinadala niya. Okay. That was before because this Wala law, pang DNA 1930s pa ito before. eh. Yes. 1930s. So therefore, there is a presumption, there's a risk of introducing an alien heir to the family. Aha. Okay, so it means yung anak na dinadala ng asawa mo, there's a presumption na ikaw yung tatay doon. So unfair naman sa lalaki. So yun ang sabi ng batas. Iyan bang mga kuwan na yan, reason na yan, grounds din yan, o pwedeng gawin mong dahilan yan para mag-file ka ng annulment? Pwede yan. Pwede yung yan. concubinage at adultery. Ang when you say unfaithfulness, actually, the mere fact of unfaithfulness, hindi siya ground ng nullity of marriage. Legal separation lang yan. Okay. Kailangan kasi may psychological before you got incapacity. married. It means you cannot comply. You have no capacity to comply the essential marital obligation of Sa marriage. inyong data at sa inyong observation ba o natatanggap na mga gaano ka mas marami babae o lalaki ang nagfa-file ng annulment case? Actually, equal lang ngayon. Equal lang. Dati before, mas marami ang babae. But ngayon, mga lalaki, marami na din. Nagfa-file ng annulment. Nag-file ng annulment kasi may bagos ng girlfriend. So 50-50 na ngayon. 50-50. Akala ko mas marami lang gustong magpakipagwalay babae. Ngayon 50-50. Pati lalaki na rin. Pati lalaki. Ay, sorry. Pati lalaki na. Napagalaw tuloy. Okay, bigyan daan naman natin ang mga SMS. Ito na. Ito, may text. Ang unang texter natin for this part of our program, si Michael Pamintuan. Ang tanong niya ay ano na ang nangyari sa anti-marital infidelity law? Until now, pending pa rin yan. Pending pa rin siya. Hindi pa siya Okay. batas. Hindi pa batas. So, it's still a bill. It's a Or a bill. proposal. Okay, mula naman kay Antonio Perez, matagal nang hiwalay ang mag-asawa at may bagong kinakasama ang lalaki. Pwede pa rin ba itong kasuhan? Yes po, pwede yan. Kasi 10 ang moral... years, sabi mo nga within 10 years period. Kasi po, ang moral lesson po nito, bago ka makipagrelasyon, kailangan mag-file muna ng annulment. Kasi as long as walang annulment, pwede kang magdemanda o idemanda ng adultery or concubinage. Pwede bang nag-file pa lang at hindi pa na kompleto, hindi pa kayo annulled, pero nag-file kayo, pwede na ba siyang magsama sa iba? Total, meron na namang papunta na doon. Sabi ng batas, even if the marriage is subsequently declared void. It means, assuming nag-file ka ng annulment,
tapos may karelasyon ka, pwede kang idemanda. So Pwede. talagang kailangan tapusin muna yung proseso. Kailangan may judicial declaration. Judicial declaration that your marriage is void, null and void na. Yun ang sabi ng batas. Okay. Another texter, Oh, si Emmanuel Diso naman. Ito, ang sabi niya ay nagkaroon ng ibang kinakasama ang asawang lalaki at pinapakilala niya ito bilang legal na asawa niya. So, anong gagawin diyan? So, kung pinakilala niya as legal na wife niya, it means pinakasalan niya yung kabit niya. Oo. Kung pinakasalan niya yung kabit niya, dalawa ang kaso niya. Patunayan mo ngayon na hindi siya, kung ikaw ay complainant, di ba? Actually po, pag assuming lalaki ka, then nagpakasal ka, o pinakasalan mo yung kabit mo, dalawa ang kaso mo. Pwede ka mademanda ng concubinage kasi binahay mo yung kabit mo And you're living as husband and wife. You're living together as husband and wife. Dalawa kaso mo. Una yan. Pangalawa, bigamy. Bigamy. Illegal marriage yan. Kasi, nagpakasal ka habang valid pa yung isang kasal mo. Pero sa babae mo na naman mapapaano yan. Dahil sa lalaki, Hindi, pwede yun kasi Pwede as yan. concubinage. Concubinage na. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa. Oo, pwede na. Ganun yan. Okay. O si Noel Tome naman, ang text niya ay mas madami bang naghihiwalay ngayon kumpara sa mga nakaraang taon? Mas marami ngayon. Dumadami na. Mas marami ngayon. I What's don't the know reason why. behind? Hindi mo pa- Mostly, based on my mga clients natin, mga OFW, ang dami. I see. Madami ngayon. Mas mabilis na ba ang proseso ngayon sa annulment? Matagal. Matagal pa. May mga, depende yan sa Mas abogado. mahal? Mas mahal? Normally, same price lang dati, but nasa mga 1 year to 2 years ang annulment ngayon. Sino ang nagpa-file ng annulment? Yung umaalis o yung naiiwan dito? Actually, when say annulment kasi, based on common law, okay? When say common law, no one goes to court with unclean hands. It means if you are the guilty party, you cannot file a case. But in annulment, kahit ikaw yung may psychological incapacity. I file a case for annulment on the ground that I am psychologically incapacitated. Pwede yun. Pwede yun. Oh. So it means kahit na ikaw yung may guilty spouse, you can Pwede kang file a case mag-file. on the ground that you are psychologically incapacitated. Aha. Ito, sabi nga ni isang lawyer dito dati, kung pareho kayo mag-file ng annulment, tapos pinapayagan mo, hindi pala pwede yun. Kailangan Hindi pala, yata. kailangan pala ang nagpa-file ng annulment yung hindi pumapayag yung isa. Yes po. Kasi po, ang annulment kasi bawal ang sabwatan. Hindi pwedeng nag-usap kayo. O sige, Yes. maghiwalay tayo, mag-file tayo ng annulment. Hindi po pwede yan. Kailangan- Bawal ang sabwatan kasi it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage. But may napanood akong isang teleset, TV series na sinasabi niyang humingi siya ng pahintulot sa lalaki na magpa-file siya ng annulment. Mali yun. Kasi, Natawa nga ako, sabi ko, ano ba? Parang hindi nag-research yung director o writer yes. nito eh. Pwede- Hindi mo kailangan humingi ng pahintulot sa asawa mo para mag-file ka ng annulment. hindi po po. Actually, bawal ang humingi ng pahintulot. Kasi bawal ang sabwatan. Oo. Kasi in annulment kasi, if you file a case, then nagsabwatan kayo, after filing a case, the fiscal, public prosecutor, will conduct an investigation. So yung normal, hindi pumapayag yung isa. O Kailangan- wala siyang Kailangan consent. talagang hindi siya pa. Kailangan talaga na wala siyang consent, or kung may consent man, under the table na yan. Or hindi na on paper. Okay, okay. Ganun yan. Ito naman galing kay Celine Tabera. Ano po ba ang ibig sabihin ng destiero at paano ito nangyayari? Okay. Destiero. When I say concubinage, ang penalty kasi ng kabit, concubine, destiero. Disyero. Unlike sa adultery, same ang kulong, hanggang 6 years. Disyero yung na lang, Destiero, pinapalo. exile. Ah, It means, pag Tanggalangan. ikaw yung kabit ng babaeng may asawa, same kayo makukulong. 6 years ang kulong yun. Oo. But kung ikaw yung kabit ni lalaki, hindi ka makukulong. saan ka anong gagawin sa'yo? Exile lang. Palalayasin ka lang? Palayasin ka lang. Bawal ka lang lumapit within, for example, 20 meters or 200 meters, depende sa court. Oo. If lumapit ka, ang liability mo is evasion of service of sentence. Oh. Iba naman yun. Okay. Marami tayo natutunan. Okay, mula kay 6360, ano po ang kaso kapag asawa nagdala ng babae sa apartment na inuupahan, di naman conjugal yon? Kahit na, not necessarily conjugal property. So, as long as yung property na yan, ginagamit ninyo as conjugal dwelling, dinadala niya yung kabit niya doon, pwede maging liable ng concubinage. Pero it should be more than once a week.
to make it Iba yun. concubinage. Kasi Iba pa. tatlong circumstance, Ah, di ba? okay. Pag dinadala lang niya yung kabit niya sa conjugal dwelling, it's already a crime. Yeah, pero kung apartment lang. Kahit na, basta ginagamit yung apartment as a conjugal I dwelling. see, I see. Ito Okay. pa, attorney, ang gwapo mo rito sa Facebook na nakapost ngayon, kamukha mo si John Ay, Lloyd. oo nga naman. Kamukha mo nga si John Magbukas Lloyd. ko kayo ng serbisyo All Access Facebook. Tignan mo sa Kamukha ni Facebook, si John Lloyd, oh. attorney. Yung Facebook page po natin, mga 49,000 followers na po tayo. Wow! Okay. Dahil lang ba sa gwapo ka o dahil sa magaling kang lawyer? Mga estudyante natin, kasi I'm also a professor sa De La Salle University. Then may mga radio program tayo sa ibang station. I see, I TV Alright. station. I see. Okay. Oo. Ito si 3288. Pwede po ba yung mga anak na lang ang magdedemanda kung patay na ang asawa? Yung tatay ko kasi may kinakasama pero yung babae buhay pa ang asawa ang kasalukuyang nakikisama sa tatay ko. So the father has a girlfriend or is living with somebody who has a husband, but their mother has already passed away. So yung their father is actually free to be with somebody else pero may asawa yata yung kanyang kinakasama. It means yung asawa ng kanyang kinakasama, yun lang mag-file ng complaint. Hindi po Okay. pwede ang anak kasi nga ang adultery, concubinage, they are private crimes. I see. So private crimes, only the offended party can file a case. So yung husband Okay. nung kinakasama ng Yes, kanilang yun lang. tatay. May phone caller yata tayo, Ameline. Ay, mula kay Len. Magandang umaga, Len. Ano ang question mo para kay attorney? Hello, magandang umaga po. Yes, Len. Magtatanong lang po kung pwede bang maging basihan yung pangangaliwa ng asawa para mag-file ng annulment. Okay. Ang pangangaliwa, it may be an evidence for annulment. But the mere fact na nangangaliwa lang asawa mo, it is a ground for legal separation. Kailangan i-prove natin na yung asawa mo has no capacity to comply the essential marital obligation of marriage. So ano yung mga essential marital obligation of marriage? Obligation to give love, to support, to take care, and to give trust to your wife or to your husband. Kung hindi mo ma-comply yan, that is one of the ground for nullity of marriage. So, to cut it short, yung mister mo, kung may girlfriend, may niligawan, may nakita kang kasama, no? Hindi siya pwedeng ground para sa annulment. Pwede siyang legal separation. Legal separation. Ayaw Kailangan na. i-prove natin na yung utak ng asawa mo, may psychological problem na siya hindi to niya comply kaya maging the essential. hindi niya kaya maging husband. And it has to be something that innate sa kanya even before he got married, di ba? Actually po, when say psychological incapacity, you're only psychologically incapacitated to your wife. Ay, Okay. Hindi sa lahat ng babae. Len, go ahead. May follow-up kang question, Len? Len? Apo, tapos yung kung automatic po ba na mapupunta po sa akin yung mga anak ko na minor po or may karapatan po siya? Kung Mga anak hiwalay mo kayo. mapupunta. Kung Ilang maghiwalay taon po po. ba yung mga anak mo? 7 po tsaka 12 po. 7 at 12, attorney Mark. Sabi ng batas, if yung maghiwalay yung mag-asawa, yung bata, pag below 7, always with the mother. Pag more than 7, pwede na mag-decide. But yung decision ng bata is only one of the factor. Kasi daw, ang sabi ng batas, yung pagmamahal daw ng isang ina sa kanyang anak, hindi mapapantayan ng isang tatay. Okay? Yun ang one of the requirement. Then pangalawa, and kailangan natin i-prove kung what is for the best interest of the child. Kasi ang custody kasi, ang issue nito, is what is for the best interest of the child. And one factor of that is the choice ng bata. That's only one of the factor, but there are a lot of factors. Okay. Tanong ni Okay, Esteban Len. ng Santa Ana, Manila. Okay, Len. Okay na tayo, Len? Len. Thank you so much. Okay na po. Thank you for Thank you. calling. Thank you. Okay, si Esteban ng Santa Ana, Manila, attorney. Paano kung nakita ni Mrs. na ang kanyang mister ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kay kumpare, husband's lover? Husband's lover. Okay. In that case, sabi kasi ng batas, when say concubinage, kailangan, Bakit may nadidinig ako mga ano dyan? May nagre-react Nagre-react doon, no? yan. kasi when say, Nahuli niya, mister niya. May kasamang Closet ibang queen pala. boy. when say concubinage kasi, kailangan yung karelasyon niya, babae. Ay, is that so? So, hindi ka pwede kasi lalaki. But, pwede ka magdemanda Ng? ng RA 9262. Kasi Which is? sinasaktan mo yung damdamin mo, Ng psychological abuse, emotional abuse, and mas mataas pa ang penalty doon, 12 years imprisonment. Okay. makukulong. RA 9262. Pero hindi ito sa paghihiwalay? Ah, Grounds ba siya? Pwede maging grounds yan ng nullity of marriage, but when say homosexuality, legal separation lang yan. Kailangan yung pagiging bading mo has the effect
to your essential marital obligation of marriage. So kasi yun ang issue ng nullity of marriage. Not the Hindi yung homosexuality. pagigibading mo Yes. or may STD ka or babaero ka or may iba kang lalaki. That's only one factor. Kailangan i-prove natin yung na you cannot comply the essential marital obligation So of hindi mo siya marriage. pwedeng i-demanda ng concubinage. In that case, hindi. Hindi po pwede kasi lalaki. sabi ng batas, babae ang dinadala mo sa bahay ninyo. Hindi lalaki. Okay. Pero, pwede mo idemanda siya ng RA RA 9262. On the contrary, mister, nahuli niya ang misis niya, may tomboy na karelasyon. Same situation. Hindi rin pwedeng demanda ng adultery. Ng Yes. adultery. Oh. But, for example, Pero si lalaki hindi pwede mag-RA 9262 kasi pang babae. yes, yan. walang RA Oo. 9262. So, in that case, for example, nakita mo naman yung asawa mo may May ibang girl. nakapatong. Aha. Tapos, pinatay mo. Okay. Are you criminally liable? You may be criminally liable, but you cannot be imprisoned. Yung Ang lalaki, nakita niya si Mrs. nakapatong sa ibang Lalaki. Pinatay mo yung dalawa. Yung asawa mo at saka yung kabit niya, pinatay mo. Oo. Can you be criminally liable? Yes, you can still be criminally liable for murder or parricide. Pwede yan. Pero But hindi ka makukulong. Ano lang ang penalty? Anong Oo. parusa sa'yo? Ano Disyero gagawin? lang. Kailangan lang. Kanino naman siya mag 20 feet na hindi lalapit? Hindi, paano patay ngayon? na yung dalawa. Oh, yes. Sino ngayon testigo na nakita mo talaga? Kailangan Hindi natin isa ka lang. i-prove. Yung i-prove mo na nung pinatay mo yung asawa mo, nakapatong siya sa iba. Ito. Maganda itong tanong ni Yasmin na propeta ng Malabon. Ang text message po ba ay pwedeng gamiting ebidensya? May nabasa ako sa inbox ng asawa ko nakalagay, muamua chup chup. Muamua chup chup. Love you, love you. Marami namang ibig sabihin si So, Mama Chup Chup. pwede yan maging evidence. Text message, ha? Kaya Pwede- Facebook message, ebidensya. Pwede yan maging evidence, but it's not enough. It's not enough. It's not enough. Okay. Kasi nga, very strict ang batas po natin about nullity of marriage or annulment of marriage. In that case, kailangan natin i-prove na you cannot comply the essential marital obligation of marriage. So that is one of the ground, but hindi enough. Okay. Oh, last na lang, si Tess na lang. Ang dami dito. Ito kasi pinsan ko po, babae, battered wife po siya, ayaw niyang mag-report sa police o barangay. Ako po ba pwedeng magreklamo in behalf sa pinsan ko? First cousin ko po ito, si Tess ng Davao. RA 9262 is a public crime. Unlike sa concubinage, adultery is a private. So, pwede ka mag-file. So anybody can file for Yes, a person who's pwede unable yan. to file a case. Si Raquel nagtatanong. Sa RA 9262. Si Raquel nagtatanong, paano pag nahuli ko ang boyfriend na naglalampungan sila ng best friend kong babae sa kondo niya, pwede ko ba siyang kasuhan? Pwede mo siyang kasuhan ng RA 9262 Ano yon? on the ground of psychological abuse. Pero Sinaktan hindi mo. sila mag-asawa eh. Kahit na. Oo, Ang kasi adultery woman and concubinage, kailangan mag-asawa. But RA 9262, hindi kailangan mag-asawa. Basta babae or may tinatawag na dating relationship, sexual relationship is already enough. I see. O ito naman si 2520, pwede po bang kasuhan yung nakabuntis sa'yo tapos yung lalaki na nakabuntis sa'yo ay sumasama sa babae na may anak at asawa na din? Anong kaso na Gagulo file na mo? ang tabakuhan. Kung for example, babae ka Oo. na nabuntisan mo yung ibang, lalaki ka, oo. nakabuntis ka, you can be liable for 9262. Ay, Psychological abuse yan. Okay. But for example, may asawa ka na, nabuntis mo yung kabit mo. Tapos you signed the birth certificate of the Yes, child. oo. Is it an evidence of concubinage? No. ano lang siya? Pwedeng ikaso sa kanya. RA 9262, but 9262 lang. not concubinage kasi sexual intercourse is not an element in concubinage. Okay. It's only an element sa adultery. Sige. At kung Okay. yun nga. Kung yung Sige, babae. with that, Ang dami pa dito. Marami pa, hindi natin mauubos yan. Maraming Hindi nakakayanin ng nagtatanong. powers natin this morning. Kung napanood nyo mula kanina na mag-start sa attorney, marami na ho tayong nalaman ngayon. Talagang all access ang ating matututunan sa programang ito. Yes. Maraming salamat, Attorney Mark Tolentino po, sa binahagi mo sa amin. Thank you so so yes, much. thank you po. Sigurado yan, may mga tanong dito, yung mga kuha natin, mga follow-up questions. Sige po, Sa mga I'm willing to answer it. Ayan. Si Attorney Mark Tolentino po ay maaari niyong makontak sa, ayan, ipa-flash natin sa screen. Ayan, yan po ang kanyang mga numbers, 0917-895-6203 o kaya sa 0932-885-6203 o kaya sa landline number 209-6203. Ayan.
Yan, meron din siyang www.marktolentinololaw.com kung gusto niyong mag-Facebook or punta sa kanyang website. Tama po. Yan, maraming salamat po, Attorney Oh, Mark. yes po. Thank you so much. Ang Thank dami you. namin natutunan ni Gani. At sana mapapalitan na yung mga batas na yan na 1930s pa pala yan. Sana. May mahabol na Facebook dito. At Attorney Mark, ano po ang personal cellphone niyo? Pwede ho bang makipag-textmate sa inyo? Wag na ho yun, wag na ho yun. Yun na lang Wag na ho yun. legal matters Joke lang lang. mo po. Thank you so much, Attorney Mark. Yes, Thank you so much. Thank you And po. good morning. Thank you so much. Manatili po kayo nakatutok sa ating programa. Magbabalik po ang Serbisyo All Access.